Hey guys, welcome to my channel, Beef Skillins. Di man ni nga channel yun political kaayo pero I mean tungod sa ako nakita sa palibot, so much better siguro mag-discuss ta about, you know, political sa palibot sa tuang nasod. Like karon nga murag apil na ta sa doon na kay ta makipaggira ba. Nya di na ko masabtan nga ano, 'di ba? Sa una 'pag nangampanya pa lang, lahi ang gisulti, unya karon lahi na ang nahitabo, 'di ba? So, before ko mohatag sa akong opinyon, ah, tan-awon sa na ipakita lang ninyo ang usa ka video kung unsa si Marcos, unsa iyang panan-aw sa una about sa conflict kung makahitabo man may conflict ta sa China o unsa iyang tan-aw sa sa political nga aspeto sa sitwasyon. So, okay, let's go atong tanawon tanan. Okay. About Senator Bongbong, let's go to the West Philippine Sea. oh, Pag-usapan natin ito. Pag pinag-uusapan ng West Philippine Sea, Scarborough Shoal or Bajo de Masinloc, Panatag, ika nga, and the Kalayaan Island Group na northeastern part ng Spratly Islands. Yan ang inaangkin, hindi inaangkin, yan ang atin. There's a West Philippine Sea na patuloy na inaangkin ng China. Sa Subi, Zamora Reef at Mischief Panganiban Reef ang tawag natin. At iba pa, nagtayo na ang China dito ng mga underground storage, missile shelters, radar arrays, and other facilities. Noong July 12, 2016, naglabas ng desisyon ang Permanent Court of Arbitration, PCA, pabor sa Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea. Atin ang West Philippine Sea, sabi ng korte. Pero patuloy pa rin na inaangkin ito ng China. Tuloy din tayo sa pag-file ng mga diplomatic protests. As of December 2021, we have filed 241 protests, diplomatic protests, at nakatanggap naman tayo ng 152 na sagot. Tanong, bilang presidente ng Pilipinas, you are also the chief architect of foreign policy. My question is, you are applying to be president of this country. If all diplomatic efforts fail, do you think the Philippines is strong enough and prepared to fight a defensive war against China to protect our territorial sovereignty? well, first of all, I'll go back to the premise. We must not allow diplomacy to fail. It is the only option that we have. The only way, there are three ways where territory can be gained or lost. And one is to arbitration with the agreement of both parties. Kasi arbitration nga, there's an arbiter between two different parties. Ang problema dyan sa China, ay sinabi na nila, hindi kami signatory dyan, hindi kami makikinig kung ano man ang magiging findings ng court. So, nandun na tayo. So that arbitration is no longer an arbitration if there's only one party. So it's not no longer available to us. The second way that territory is lost or gained is through war. Now, that I believe is a option that we must dismiss outright because it is a completely ludicrous assertion that going to war with China is going to be advantageous to the Philippines or even to China, for that matter. Nobody wants to go to war. China does not want to go to war. The Philippines does not go to war. The third way is by bilateral agreement. And that's what we are left with. Bilateral agreement with China. We must continue to engage China. So, if you talk about pure military capability, I think we all know that to compare the military capability of the Philippines, even if we are building up and we are modernizing our AFP, malayong-malayo talaga tayo sa China when it comes to men and material and capability to
to fight a shooting war. Bitaw. So, wag na nating pag-usapan yun dahil hindi talaga option yun. We must continue to engage the Chinese. And it does, the diplomatic, pag nagpapadala tayo ng diplomatic protest, hindi sapat yun. We have to still continue to try and engage them in all many ways. I always use the example of the United States and China. Maalala ninyo, naging malapit ang nagkaroon ng diplomatic relations ang China at saka ang United States. Nagsimula ang usapan sa ping-pong. Sino naman may akala doon manggagaling yung solusyon? Kaya't subukan natin lahat ng paraan. Yung mga negosyanteng Chinese na may pamilya pa sa China. Subukan lahat. Matulungan nyo naman kami dito para makamaayos natin ito. Yung unahin natin, yung maliit lang na bagay, yung mga fisherman na hindi pinapapasok, yung mga mangingisda natin na siguro 100 taong nangingisda doon, ngayon hindi na sila pwedeng pumasok. Unahin na muna natin yun. Yung kayang-kaya naman siguro na natin kausapin ng China, pabayaan nyo sila. Senator Bong, tuloy-tuloy ang ating diplomasya. I mean, diplomatic, because you said diplomacy must not fail. Pero paano ka makikipag-negotiate sa bayang China na nakikipag-usap ka, halimbawa, pero hindi ka naman siniseryoso? I'll go to the point of the US and China, the ping-pong diplomacy. That's fine. But you know, China and the United States of America are on equal footing. They're both superpowers. This is the Philippines and China. Maliit na bayan. Hindi tayo siniseryoso. Nakikipag-usap tayo, pero patuloy naman ang kanilang pag-build ng mga structures sa West Philippine Sea. So how do you continue diplomacy? I think that we must engage. There is no other way. Anong ibang solusyon? Sasabihin natin, yung United States, pumasok uli kayo dito sa Pilipinas, kayo mag-defend sa atin. Hindi na pwede yun. Hindi na, kasi kung minsan... Pero malaki ang interest nila sa South China Sea. Malaki talaga ang interest nila sa South China Sea. It's about over $5 trillion that pass through. But we have to get past the old thinking ng Cold War na meron tinatawag na spheres of influence. Yeah. Bawat bansa namimili sa US kami, sa Soviet Union kami. Hindi na ganun ngayon. Ang iisipin lang natin, ano yung mabuti para sa Pilipinas? We continue to engage. Of course, we have a very strong traditional, institutional relationship, special relationship with the United States. Did you say you would invite the United States to get involved and help us? No. That is the problem is between China and us. So the United States should be out. If the Americans come in, it's bound to fail. Because you're putting the two protagonists siya. and we must understand, dalawang superpower na nasa gitna tayo, lit-lit natin, ang biro ko nga, bumahing lang na sa bayan, mawawala na tayo sa mundo. Exactly. Di ba? Nakita ni mo, less than 2 years, lahi na ang gisto niya nakatulag Amerika. Siyempre, unsa may impact, di ba? Na siya nakuha dito. Quid pro quo. Meaning to say, na ako ihatag nimo, na po ko'y kuhaon. So, unsa may posible nga kapalit. Di na lang ako mag-speculate basta kung tanaw ng mga history, kiba na nakaansa, di ba? Karon, 2 years, guys. Oh my goodness, less than 2 years. Naman ta sa bilid sa gira. Unya, mo istorya pa og David and Goliath. Ginawa ko sa kuara man yung tao na sa mga libro mapangbata in tao. Ito ka nga kung higira ka sa China, ang US na sa imong likod. Hindi na mahitabo. Tanaw ang Ukraine. Ang Ukraine, kisa may nagsugod sa gira. Di ba? Ang US kay gusto nila nga mamember ang Ukraine sa NATO, which is ingon si Putin nga red line yun na namo, di gina pwede mahitabo. Niya ilang yung ipamugos pa.
So may boto ni ni Putin. Ingon ingnan mo nga red line ako ni inyong yung gipadayon, di ba? Unsa may adto na lang ta diretso sa endpoint. Guba Ukraine. Naguba ba si Putin? Ano si Zelensky? Wala. Nag na-appeal pa sa kuan sa artista kasi tawag ani kining Hollywood. Daghang iya mga tinyente ng awat. Mao na gisulti nako nga exalig nga moingon ka nga na ang US padala dinha sa Ginoo. Sultihan ta mo guys, di gina mahitabo. Manghinaw ang US, di po na maingon ang US nga diretso niyang manipinsa sa Pilipinas. Isaka pa niya na sa Kongreso para makaka-budget. Nya karon election year karon sa Amerika. Unyag mo daw si Trump sa may mahitabo. Di pahuway. Kisa may kaluluoy ang China. Oh, no. Ang Pilipinas. Kaya siya may mabunog. Siya may dako man damage niya. Pero sa akong tanaw guys, dili man ingon ana ka daso-daso ang China nga yada yung girahon ang Pilipinas. Kay bawo man siya nga gamay ra kay ang Pilipinas. Mura bitaw itoy ba nga sige paak-paak sa bulldog ba. Di man niya tagdon. Pero siyempre sa kining ko tong video sa wala ko'y video karon ba. Itong video bitaw nga gi-canon daw ang Barcos Pilipinas. Unsa tino na to? Na media dayon, di ba? Unya dili man ang China mo ni provoke sila man sila man ni atras para gusto nila nga ikanon mi para naging media dito pagkahuma di ba na sila selfie na sila group picture kita na di ba kita mga Pilipino giilad ang yuta depende kung magpailad yuta di ba so tan-awa ninyo o hunahunaan ninyo kung asa mo dadon ani nga panggobyerno puro binuang ako nakita so ayaw mo pagpiyong-piyong sa iyong mata ayaw mo kay usay man gud ang tao man gud di na makialam kay nahadlok o comfortable na kayo unsa pa ilahang hunahuna dinha pero I mean di man ni para sa inyo ra o di man ni para sa ako ra kundi para sa inyong mga apo sa tuhod di ba future generation kinsa may nagtuo daw nga si Bongbong Marcos ingon ani iyang panggobyerno ako ni vote ako gani nag-inganyo ko sa unang botohon si Marcos kay nga naman gatuo ko nga iyang i-redeem ang pangalan sa Marcos kay grabe gud ang for so many years grabe ang pag BI sa pangalan sa Marcos di ba gitagaan sa tsansa karon pero sa may nahitabo di ba wa sila pakialam ang ilang gibuhat ilahang giyatakan ang ilahang sarili nga mga pangalan di ba instead nga ilang i-redeem na pangalan mas giduot pa nila wa sila pakialam unsa may ngano man tungod sa mga benepisyo nga makuha nila sa posisyon kanon di ba so guys anilo ko karon nga topic sa susunod mao ni akong unang topic political daghang ko mga topic una to mga sosyal mga biyahe whatever pero karon ko magsugod og political kay dugay na nako ning ginahuna murag kinahanglan na gid ako mo apil ani nga
na field sa pagbablog. Okay guys, thank you and may gabi. Bye-bye.